Ang buong akala ni Valeria ay ganun lang kadali dakipin si Evelyn. Pero sumapit na lang ang araw ng birthday ni Lorenzo ay hindi pa rin nadadakip si Evelyn. Mga inutil, I'm giving you all an ultimatum. Kapag hindi nyo nakidnap si Evelyn ay hindi ako magbabayad ng full. Pagbabanta ni Valeria. You can't do that, ma'am. You need to pay the full payment. Seryosong sagot ng leader. How about this? We will kill all the bodyguards since they are the hindrance na hindi namin makuha-kuha si Evelyn at pagkatapos ay ikaw na ang bahala kay Evelyn. Suhestyon ng leader ng mga assassin. Bakit ako ang dadakip kay Evelyn? Kaya nga nagbayad ako para kayo ang gumawa. Mga inutil. Galit na sagot ni Valeria. You should calm your mouth, ma'am, before I cut your tongue. Malumanay lang ang pagkakasabi ng leader ngunit nakakakilabot ito. Pero hindi man lang natakot si Valeria. Ha? At tinatakot mo pa ako ngayon? Gawan niyo ng paraan upang makuha si Evelyn. Nauubos na ang pasensya ni Valeria. It's hard for us. Lalo na ngayon na, laging kasama ni Evelyn ang kanyang anak. May mga bodyguards din ito. Mahirap para sa amin ang lapitan silang dalawa. If you will agree to my decision ay papatayin namin ang mga bodyguards ni Evelyn na nagtatago sa dilim pagkatapos ay ikaw na ang bahala kay Evelyn. Sabi ng leader. Timing naman na nakatanggap ng text. Ang cellphone ni Lorenzo mula kay Evelyn. Lorenzo, magkita tayo mamaya. Dadalhin ko ang DNA result ninyo ni Veronica. Okay, ako na ang bahala kay Evelyn. Basta siguruduhin nyo lang na walang mga bodyguards na sasama sa kanya sa party. Pagsang-ayon ni Valeria. Copy, maikling sagot ng leader. Nag-reply si Valeria kay Evelyn. Ito na ang lumalapit sa kanya. Okay, just text me where to meet you. Come on, Evelyn. Tingnan natin kung hanggang saan ang swerte mo. Hiyaw ni Valeria sa kanyang isipan with an evil plan. Samantalang sa mansyon ng mga Del Fierro ay wala silang kamalay-malay na may nakaabang na panganib. Ang mga assassin ay nasa labas. Nag-aabang lang ng tamang panahon at timing upang mapatay ang mga bodyguards ni Evelyn. Papalabas na ng bahay sina Liam at Elena. At nakahanap nga timing ang mga assassin. Dahil naunang umalis ang kotse nina Elena at William at sumunod na ang mga bodyguards ng mga ito. Si Evelyn ay nakisabay kay Madam Glamorosa at nahuli sila dahil hinintay pa nila ang daddy ni William pero hindi rin naman makakasama. You look beautiful, Evelyn. Papuri ni Madam Glamorosa. Simple lang ang suot ni Evelyn na kulay puti na long sleeve gown. May pagka-conservative ang style na bumagay naman sa kanya. Magaling talaga si Antonia pagdating sa fashion style at make-up. Hindi pa rin ito sumama kahit na hindi naman sa Zamora Mansion ang venue ng party ni Lorenzo. Ayaw nitong makipagplastikan kina Veronica at Valeria. Thank you, Madam. Nasaan si Bulay? Tanong ni Evelyn. Hindi makakasama si Ricardo. Let's go. Sagot ni Madam Glamorosa. Nang lumabas na ang mga ito ay sumunod naman ang mga bodyguards ni Evelyn. Ngunit hindi na nagawa ng mga ito na sundan sina Evelyn at Madam Glamorosa nang biglang harangin ng mga assassin ang kanilang dinaraanan bago pa makaabot sa venue ng party. Sakto ang timing dahil nasa walang ilaw at tahimik sila na kalsada. Bumaba ang leader ng mga assassin at kinasa ang baril na hawak. Nakahanda na ang mga bodyguard sa loob ng kotse at nag-aabang na lang sa pagsugod na gagawin ng mga assassin. Men, kill them all. Sigaw ng leader ng mga assassin. Mabilis naman na pinaputukan ng mga ito ang loob ng kotse. Ngunit hindi rin naman magpapatalo ang mga bodyguards nang bigla nitong binuksan ang kotse kasabay ng pagpapaputok nila. May nataman at bumagsak sa side ng mga assassin. Ganun din naman sa side ng mga bodyguards. Ngunit determinado na ang leader ng mga assassin na tapusin ang misyon nang makauwi na sila at makuha na ang kabuuang bayad ni Valeria. Nang ito na ang tumira ng kanyang Armalite ay bagsak ang lahat maliban sa leader na nakatakbo pa. May tama ito sa bandang paa at nahihirapan na maglakad. Iligpit niyo na itong mga kalat. Ako na ang bahala sa kanilang leader. Utos ng leader ng mga assassin. Agad naman na kumilos ang mag ito at binitbit ang bangkay ng mga bodyguards. Nagtago ang leader ng mga bodyguards sa di kalayuan, sa may talahiban. Kahit magtago pa siya ay nakita na siya ng mga leader ng assassin.
Nakasunod lang ito sa kanya nang hindi niya namamalayan at nang makahanap ng pagkakataon ay tinutukan ng baril ang kanyang ulo. "Is this all what you've got?" Tanong ng leader ng mga assassin. Akala pa naman niya mamahirap hulihin at habulin ang leader ng mga bodyguards ngunit hindi pala. Hindi nakagalaw ang leader ng mga bodyguards at nakikiramdam lang sa bawat pagkilos ng leader ng mga assassin. Ngunit sabay silang nagulat nang kumilos ang leader ng mga bodyguards at tinutukan din ng baril ang leader ng mga assassin. "Paulo," nagulat na tanong ng leader ng mga assassin. "Rex," tanong naman ng leader ng mga bodyguards. "Ay putya, bakit naman sa lahat ng leader ng mga bodyguards ay ikaw pa talaga kuya?" Naiinis na tanong ng leader ng mga assassin na ang pangalan ay Rex. Ibinaba na ng leader ng mga bodyguards ang kanyang baril. Ang pangalan naman nito ay si Paulo. "You owe me your life, Rex. You better let me go," seryosong sabi ni Paulo. Napatawa na lang ng malakas si Rex. Pagkakataon nga naman. Akala niya talaga na makakatira na ang nangangati niyang mga kamay. Hindi pa pala. Mas matanda ng 10 taon si Paulo kay Rex at iniligtas niya ang buhay nito noon. Kaya ayaw man niyang singilin ito ay wala siyang magagawa. Kailangan niyang iligtas si Evelyn ngayon. "Fine, pero bakit ba ikaw ang andito?" Nagtatakang tanong ni Rex. "Don't ask me dahil hindi rin naman kita tinatanong kung anong ginagawa mo rito. Ang buong akala ni Daddy ay ikinasal ka na." Sagot naman ni Paulo. "Damn, I better go. Just do whatever you like to do at walang pakialaman sa buhay natin." Sigaw ni Rex at iniwanan si Paulo. Napatingin si Paulo sa paligid. Tahimik at hindi matao ang lugar. Mahihirapan siyang kumuha ng sasakyan. "Evelyn," bulong nito sa kanyang isipan. Wala siyang sinayang na sandali at kumilos kahit nahihirapan siyang maglakad. Kailangan niyang mahanap ang cellphone upang makaalis sa lugar. Hindi niya alam kung bakit ang bilis na wala ni Rex. Doon lang pala dumaan si Rex sa shortcut na maliit na eskinita. Pinahinto niya ang motor at tinawagan si Valeria. Gusto niya nang patayin ang maingay na si Valeria. But he needs money kahit napakadami niya ng pera. "It's a success, ma'am. Patay na lahat ng mga bodyguards. You should send to my bank account right away your full payment." Masayang balita ni Rex. "Good job. Hintayin mo lang at darating sa bank account mo ang full payment." Masayang sagot ni Valeria. Napangisi na lang si Rex nang nakakaloko. Mabilis na nag-text si Valeria kay Evelyn. Gusto niyang makausap si Evelyn nang walang tao and the perfect place is in the rooftop. "See you in the rooftop." "Okay Lorenzo, samahan ko muna sandali si Madam Glamorosa at aakyat na ako sa rooftop." Nasa isang mamahaling restaurant sila kung saan malapalasyo ang tema ng lugar. Sa Grand Castle Diner kung saan ay nakapatong ito sa kabukiran. Malamig ang simoy ng hangin sa nasabing lugar. Presko at para kang nasa probinsya. At ito ang gusto ni Lorenzo na maging venue ng kanyang party. Mga piling bisita lang din ang mga imbitado. Napangisi si Valeria sa kanyang huling text. "I'll be waiting for you. Hinding-hindi ka na makakawala pa sa akin Evelyn." Sigaw ni Valeria sa kanyang isipan. Ang plano niya ay painumin si Evelyn ng nakakahilong juice upang huwag itong manlaban. Naghihintay na sa kanya ang private plane na kanyang inarkila. Balak niyang ipatapon si Evelyn sa ibang bansa na walang kapera-pera at nag-iisa. Ha. Ang malakas na halakhak ni Valeria na nag-echo sa buong rooftop. Wala namang makakarinig sa kanya dahil busy ang lahat sa baba, sa party ni Lorenzo. Hindi alam ni Evelyn kung bakit gusto ni Lorenzo na sa rooftop sila magkita malapit nang magsimula ang party nito. Nasagot naman ang kanyang katanungan nang makaakyat siya sa rooftop. Sulit ang kanyang paghanggos na umakyat paitaas dahil ang ganda ng view. Tanaw mula sa itaas ang mga puno at mga ilaw ng mga kabahayan. Sinadya talagang gawin itong restaurant na ito upang makapag-relax ang mga tao pagkatapos kumain. A castle in the middle of the forest ang theme. Napalingon si Evelyn sa mga maliit na lamesa na sakto lang sa pandalawahang tao. At may maliit din na mga upuan. Napaka-romantic nito kapag ikaw ay may ka-date. Pero hindi naman siya makikipag-date kay Lorenzo. Never niya itong naranasan. Napatingin siya sa lamesa na may juice na nakalagay. At nang kanyang lapitan ay may sulat pala ito na nakalakip. "Drink the juice Evelyn and enjoy the view while waiting for me."
Napangiti si Evelyn. Medyo kinilig siya dahil ang sweet ni Lorenzo ngayong araw na ito. Siguro ay dahil birthday ni Lorenzo kaya ganyan. Ito ang nasa isipan ni Evelyn. Ininom niya ang masarap na fresh mango juice. At dahil nauuhaw siya ay naubos niya lahat ang laman ng baso. Si Valeria na nasa gilid lang nagtatago ay napangisi. Sigurado na ang kanyang tagumpay. Hinayaan muna niyang ma-enjoy ni Evelyn ang ganda ng view dito sa Pilipinas. Dahil maya-maya lang ay itatapon niya na ito palabas ng bansa. A few moments later, maganda ba ang view? Nagpakita na si Valeria na may ngiting tagumpay. Napawi naman ang ngiti sa labi ni Evelyn nang makita si Valeria. Napatingin siya sa likuran nito, sa pag-aakalang naroon si Lorenzo. "You're looking for Lorenzo. I'm sorry to disappoint you." Nakatawang sabi ni Valeria at ipinakita kay Evelyn ang cellphone na hawak niya. At mabilis naman itong naintindihan ni Evelyn, na ang ka-textmate pala niya ay si Valeria at hindi si Lorenzo. "Kahit anong gawin mo Valeria ay, sasabihin ko parent kay Lorenzo ang katotohanan ngayong araw na ito." Galit na sabi ni Evelyn at tumayo na upang bumaba. Anda ng party sa second floor. Sigurado siyang nandoon na si Lorenzo ng mga oras na ito. "Yun ay kung makakapagsalita ka pa Evelyn." Nakangising sagot ni Valeria, "Binalaan na kita pero hindi ka nakinig. Kaya, pasensyahan na lang tayo." Sigaw ni Valeria. "Hindi mo," biglang nahilo si Evelyn at hindi na ituloy ang sasabihin. Maliban sa nahihilo siya ay namamanhid din ang buo niyang katawan. Para bang kay bigat ihakbang ng kanyang mga paa at ni hindi niya maitaas ang kanyang mga kamay at braso dahil ang bigat din ito. "Ano ang ginawa mo sa akin?" Nabubulol na tanong ni Evelyn. Pati ang kanyang dila ay pakiramdam niya ay umurong at napakahirap magsalita. "Wala naman akong ginawa, maliban sa gusto kitang patulugin at itapon sa labas ng bansa. Yung hindi ka na makikita ni na Lorenzo at Elena. Gusto mo ba?" Nakangising tanong ni Valeria. "Hindi, Elena." Mahinang bulong ni Evelyn. Nag-aalala siya para sa anak. "Paano na lang kung wala na siya?" "Hindi pwede Evelyn, bumangon ka," sigaw ni Evelyn sa kanyang isipan. "Nasaan ang DNA result ni na Lorenzo at Veronica?" Seryosong tanong ni Valeria. Humigpit ang kapit ni Evelyn sa kanyang bag. Hinding-hindi niya ito maibibigay kay Valeria. Ito lang ang tanging patunay na hindi tunay na Zamora si Veronica. Pinilit ni Evelyn na ihakbang ang mga paa kahit nahihirapan siya. Hindi niya pwede itong ibigay kay Valeria. Kailangan niyang lumaban para kay Elena. "Ah, nasa bag mo lang pala." Nakangising sabi ni Valeria at hinablot ang bag ni Evelyn. Napangisi siya nang makita ang DNA result. "Hinding-hindi mo ito maibibigay kay Lorenzo Evelyn. Binalaan na kita ngunit hindi ka nakinig." Galit na sigaw ni Valeria at biglang pinunit ang resulta ng DNA test. Lumapit siya sa may railings at doon ay pinalipad niya sa hangin ang punit-punit na papel ng DNA result. "Now it's gone." Nakakalokang sigaw ni Valeria. "Hindi." Mahinang sigaw ni Evelyn. Pinilit niyang gumalaw pero wala parent. Bigo na naman siya para sa anak. Habang sa di kalayuan ay nandoon si Paulo. Nagpapasalamat siya at naabutan pa niya si Evelyn. "Boss, the team are ready," sabi ng isang tauhan ni Paulo na biglang sumulpot. "Good, execute the plan, now," utos ni Paulo. Tumanggaw naman ang tauhan nito at sa isang iglap lang ay naglaho ng parang bula. Kasabay ng paglaho nito ay ang pagdilim ng buong paligid. Namatay ang lahat ng mga ilaw. "What the? Bakit namatay ang lahat ng mga ilaw?" tanong ni Valeria sa kawalan. Mabilis niyang kinuha ang cellphone upang i-on ang flashlight nito at napatingin sa kinatatayuan ni Evelyn. Nawala ito. Kahit anino ay hindi niya maaninag. Imposibleng makapaglakad si Evelyn sa ganoong sitwasyon. Nag-dial siya ng numero sa kanyang cellphone upang tawagan ang mga inutusan na magdadala kay Evelyn ngunit walang signal. "Ano ang nangyayari?" Galit na tanong ni Valeria sa kawalan at nabitawan ang kanyang cellphone. Nang pinulot niya ito ay nagulat siya nang biglang sumulpot si Evelyn sa kanyang gilid at tumalon. Saktong pagtalon ni Evelyn papunta sa ibaba ay bumalik na ang ilaw sa buong paligid. "Evelyn! Evelyn!" Malakas na sigaw ni Valeria nang makitang tumalon si Evelyn. Tila nag-slow motion pa ito sa kanyang paningin at nanlaki na lang ang kanyang mga mata. Nang inig ang buo niyang katawan ngunit mas pinili niyang lisanin kaagad ang rooftop upang huwag mapagbintangan.
Hindi niya planong patayin si Evelyn. Bakit nagkaganito? Wala sa sariling tanong ni Valeria sa kanyang isipan habang pababa ng rooftop. Samantalang sa second floor naman kung saan nagaganap ang birthday party ni Lorenzo ay napalingon si Elena sa malaking glass window. At hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita. Hinding-hindi siya magkakamali na damit ito ng kanyang mama. Si Antonia ang pumili ng white long sleeve gown ni Evelyn. Mama, hysterical na sigaw ni Elena at napalingon sa kanya ang lahat ng tao. Unang lumapit si William at agad na nagtanong. Bakit Elena? Nagtatakang tanong ni William. Liam, si Mama. Ang tanging nasagot ni Elena at kumari pa ng takbo pababa sa first floor. Hindi na nagtanong pa si William at sinundan si Elena. Mas naging magulo ang party nang may isang sumigaw na nakakita rin sa pagbagsak ni Evelyn papuntang first floor. Someone jumped from the rooftop. Malakas na sigaw nito. What? Oh no. Who is she? Lumabas tayo at tingnan kung sino. Ito ang sigawan ng mga tao. What is happening? Nagtatakang tanong ni Madam Glamorosa nang makita ang pagtakbo ng mga tao papalabas. Lumabas rin siya upang malaman kung ano ang nangyayaring gulo sa labas. At napatutop si Madam Glamorosa sa kanyang bibig nang makita si Elena na umiiyak sa nakahandusay na babae. Wasak ang mukha nito pero kilala niya ang gown na suot. Evelyn. Malakas na sigaw ni Madam Glamorosa at nilapitan sina Elena at William. Mama, malakas na sigaw ni Elena habang tumatangis. Oh my God! Sigaw ni Madam Glamorosa, call the ambulance. Utos ni William. Mama, Mama, hysterical na sigaw ni Elena nang mapalapit pa ng gusto at makita ang basag na mukha ni Evelyn. Niyakap siya ni William at nag-echo ang kanyang malakas na pag-iyak sa buong paligid. Mama, labis ang pagdadalamati ni Elena sa sinapit ng kanyang ina. Hindi niya lubos maisip na magpapakamatay ito. Parang imposible. At parang may kakaiba na hindi niya maipaliwanag kung ano. Mula nang mamatay ang kanyang mama ay wala siyang tigil sa pag-iyak. Kahit magpang-abot na ang kanyang sipon at luha ay wala siyang pakialam. Para naring namatay ang kalahati ng kanyang pagkatao at buti na lang andyan si William na siyang kumumplito at nanatili siyang matatag kahit gusto niya ng sumuko. Hindi niya alam ang gagawin kung mawawala pati si William. Kahit walang gana sa pagkain ay pinipilit siya ni William na kumain upang magkaroon ng lakas. Tahimik lang si Elena sa gilid. Katabi ang kanyang mama. Gusto niyang andyan lang siya palagi sa tabi nito hanggang may libing. Wala siyang ganang tumayo at salubungin ang pagdating ni na Lorenzo at Valeria kasama sina Dylan at Veronica. Lumapit si Lorenzo sa kabaong ni Evelyn na malungkot ang mukha. Hindi nakabukas ang kabaong dahil basag ang mukha ni Evelyn at hindi kaaya-aya tingnan. Kaya nakasarado ang kabaong nito. Pagkatapos ni Lorenzo kausapin si Evelyn na siya lang ang nakarinig ay nilapitan niya si Elena at tinapik ito sa balikat. Napatango lang si Elena dahil ayaw niya nang magsalita baka maiyak na naman siya. Mommy Valeria, bakit naman ang layo mo kay Tita Evelyn? You can come closer to bid her farewell. Nakangising tanong ni Dylan. Kahit wala siyang alam ay parang meron na rin. Base sa mga ikan-ikilos ni Valeria lately ay nagiging nervyosa ito at matatakutin sa tuwing mababanggit ni Lorenzo si Evelyn. Kung noon ay magagalit ito ng todo. Ngayon naman ay kabaliktaran dahil takot na takot ito. What did you do, Mom? Tanong ni Dylan sa kanyang isipan na nakangisi parent. Pakialam mo ba? Naiinis na tanong ni Valeria. Kahit kailan talaga ay atribida at panira sa kanyang buhay si Dylan. Huwag kang mag-eskandalo rito Dylan dahil nasa burol tayo, sabi ni Valeria at nilapitan si Elena. Condolence Elena. Malungkot na sabi ni Valeria at tinapik nito ang balikat ni Elena nang hindi man lang siya tingnan at kausapin. Alam naman ni Valeria na labis itong nagdadalamati. Kaya, ayaw niyang guluhin ang burol ni Evelyn. Samantalang si Veronica na lang ang naiwan na nakatayo sa harapan ng kabaong ni Evelyn. Buti naman at namatay ka na. Tingnan lang natin kung ano ang gagawin ni Elena ngayong wala ka na. Nakangising bulong ni Veronica na nagpainit ng mga tinga ni Elena. At pakiramdam niya ay sesubog siya. Kahit kailan talaga ay balasubas at napakasama talaga ni Veronica. Narinig din ni Dylan si Veronica at napatingin sa nanginginig na si Elena. Alam niyang galit na ito. Kawawa ka naman. Nabasag pa ang mukha mo at namatay ka paring mahirap, hihihi.
Humajijek pa si Veronica na parang bata. Ano ang ginagawa mo, Veronica? Stop it! Saway ni Dylan. Stop what? Nagmaang-maangan pa si Veronica na parang wala lang sa kanya ang mga masasakit na sinabi sa kabaong ni Evelyn. Hindi na nakatiis si Elena at tumayo ito. Mind your own business. Hindi na ituloy ni Veronica ang sasabihin ng halos mabali ang leeg nito sa lakas ng sampal ni Elena. What the? Nagmura si Veronica habang sapo ang mukha na sinampal ni Elena. Nagulat naman ang lahat ng mga tao sa ginawa ni Elena. Pero nanatili lang silang nakaupo. Gusto rin makiusyoso sa buhay ng iba. Naghihintay sa iba pang magaganap na eksena. Patay na nga si Mama ay wala ka paring galang. Galit na sigaw ni Elena. Agad na lumapit si Madam Glamorosa kay Elena at hinawakan ito sa kamay. What happened, Elena? You should calm down. Awat nito kay Elena. Ilang araw na walang tulog at tamang pagkain si Elena. Ayaw niyang ma-stress ito nang dahil kay Veronica pero ayaw naman tumigil ni Veronica at sinusubukan talaga ang pasensya ni Elena. She doesn't deserve my respect, Elena, dahil katulong lang siya. Sigaw ni Veronica. Tumigil ka na, Veronica. Saway ni Lorenzo sa anak. Kahit kailan talaga ay palaging gulo ang dala nito. Fine. But I won't light even a single candle for her. Walang ganang sagot ni Veronica. At yun na ang huling pisi ng pasensya ni Elena na matagal din niyang kinimkim at tinimpi. Sumusobra na si Veronica at kailangan bigyan niya ito ng leksyon na hindi nito malilimutan. Kumuha siya ng isang piraso ng kandila sa gilid at mabilis na sinunog ang buhok ni Veronica na gulat sa kanyang ginawa. Nangamoy ang sunog na buhok ni Veronica at muntik na itong nakalbo kung hindi nito natabig ang kandila na hawak ni Elena. What are you doing? Galit na tanong ni Veronica. Kinakalbo ka, sigaw ni Elena na galit na galit. You better get lost, Veronica, bago kita makalbo ng tuluyan. Pagpapalayas ni Elena. Ayoko nga, kalbuhin mo ako kung kaya mo. Nakatawang sagot ni Veronica. Valeria, iligpit mo ang anak mong eskandalosa. Galit na utos ni Madam Glamorosa. You better stop it, Veronica, kung ayaw mong tuluyan kang makalbo. Bantanin nito. Pasensya na, Madam. Lorenzo, umuwi na tayo. At ikaw, Veronica, tumigil ka na at matatamaan ka na talaga sa akin. Sigaw ni Valeria. Hindi ito oras na makigulo pa sila sa gulo na kanyang ginawa. Ang killjoy ng mga oldies. Fine. Aalis na ako. Nakatawang itinaas ni Veronica ang kanyang kamay. Pero hindi na palalagpasin ni Elena ang lahat ng ito. Panahon na para parusahan si Veronica. Kumuha pa siya ng isang kandila at ang damit naman ni Veronica ang sinunog ni Elena. May branded dress. Marteng sigaw ni Veronica. At itinulak niya si Elena pero hindi man lang ito natinag. Galit na si Elena. Ha, buti naman at namatay na yung branded dress mo. Nakangising sabi ni Elena. Masarap din pala sa pakiramdam na siya naman ang nagmamoldita ngayon. Help me, Mom. Sigaw ni Veronica na pilit na itinataboy ang apoy na nasa kanyang damit. Kalahati na ng damit niya ang kinakain ng apoy at malapit nang masunog ang kanyang balat. Nagbulungan ang mga taong nakikiramay na parang mga bubuyog. Walang ni isa mang lumapit kay Veronica upang tumulong. Maging si Dylan ay nakangisi lang sa gilid. Do something, Lorenzo. Sigaw ni Valeria. Hayaan mo siyang matutong iligtas ang sarili niya. She created this mess. Let her suffer. Galit na si Lorenzo at nagsasawa na sa kamolditahan ni Veronica. Ouch! Sigaw ni Veronica nang mapaso ng apoy ang kanyang balat. Ang lamig! Muling sigaw nito nang lamapat sa kanyang katawan ang malamig na tubig na ibinuhos ni William. I'm sure na okay ka na ngayon. Galit na sabi ni William. Nasa burol kayo ng mama ni Elena. Ni hindi nyo man lang ginalang. Galit na sigaw ni William at dumagundong ang kanyang boses sa buong paligid. Natahimik ang lahat at biglang natakot kay William. I'm sorry, William, for the mess that my daughter created. Paumanhin ni Lorenzo. We'll go home now. Dagdag pa nito at hinila na si Veronica papalabas. Ngunit natigil ang paghakbang ni Lorenzo nang muling magsalita si William. It's not your daughter's fault. Kasalanan ito ng mga magulang na pabaya at burara na hinahayaan lang ang kanilang baliw na anak na gawin ang anumang kabaliwan na naisin ng mga ito. Parinig at patama ni William. What did you say? Seryosong tanong ni Lorenzo.
Kahit natatakot pa rin siya kay William ay hindi naman niya hahayaan na latin sila nito. I said, from now on your company will no longer be affiliated with my company. We don't need an idiot supplier. Galit na sigaw ni William. Dapat noon pa ay pinabagsak niya na ang mga ito nang hindi na makapaminsala sa iba. Pero hindi pa naman huli ang lahat. You can't do this. Galit na sigaw ni Lorenzo. Oh, I can do and I will. Seryosong sagot ni William. Guards, palabasan ang mga ito. Utos ni William at nagsilabasan ang sangkaterbang mga guards. Hindi na nakapalag pa ang mga ito nang hilahin ng mga guards. Napabuntong hininga naman ng malalim si Elena at gumaan na ang kanyang pakiramdam na wala na sina Veronica. Umiiyak na tumakbo palapit kay William si Elena. Liam, umiiyak na sabi ni Elena. Si William lang talaga ang kanyang sandigan ngayon. It's alright, sagot ni William at gumanti ng yakap kay Elena. Everyone, please go home. We need a private moment as family. Pakiusap ni Madam Glamorosa at nagsiuwian naman ang mga tao. Galing si William sa agency ng mga bodyguards na kanyang na-hire. Magulo ang kanyang isipan dahil kaduda-duda ang pagkawala ng lahat ng bodyguards ni Evelyn. At gulo lang ang madarat na niya. Talagang nag-init ang kanyang ulo ng todo. Ang sabi ng agency ay naambush ang lahat ng bodyguards ni Evelyn at patay lahat. Walang natira. Nang tinanong naman ni William kung bakit na-ambush at kung sino ang nang-ambush ay ayaw naman siyang sagutin ng maayos. Napaka-imposibleng mamatay lahat ng bodyguards sa isang gabi lang. Talagang palaisipan ito sa kanya. Habang umiiyak si Elena ay hindi man lang nila napansin ang dalawang pares ng mga mata na nakatago sa dilim at nagmamasid lang sa kanila. She's my daughter, tanong ng babae. Yes, maikling sagot ng lalaki. She's so weak but I like her guts. Napangisi ang babae. Just like you, mahinang bulong ng lalaki. Hayaan na muna natin mag-enjoy si Valeria. I will start my revenge soon and give them a tragic surprise. Kahit nakangiti ang babae ay kita sa mga mata nito ang puot na nadarama. Just do as you please. I'm here to support you all the way. Sagot naman ng lalaki.